Ex-sponsor na nagreklamo kay Kalingap Rob, Part 2. Buod ng nilalaman, sa Part 2 ng reaction video ni Jubilito TV Official, tinalakay niya ang isang mensaheng ipinadala kay Makagago WhatsApp Man na sinasabing galing sa isang dating sponsor o ex-sponsor ng Kalingap Team, partikular kay Kalingap Rob. Ayon sa mensahe, naglabas ng sari-saring akusasyon ang nasabing ex-sponsor tungkol sa di umano'y hindi kanais-nais na kilos at pamamalakad ng grupo sa likod ng kamera. Mga pangunahing punto at reaksyon ni Jubilito TV. 1. Pagpapatuloy ng Part 1 reaction. Sa Part 1, ang tinutukan ay mga ex-beneficiaries. Sa Part 2, focus naman ang isang ex-sponsor na umano'y tumira sa bahay ni Kalingap Rob at nakasaksi ng mga nangyayari off-cam. 2. Mga akusasyon ng ex-sponsor ayon kay Makagago. Sinabing fake charity vlogger si Kalingap Rob. Tulong daw ay pang-camera lang. Pag off-cam, hindi totoo ang pagtulong. Isang beses daw may kumakatok na humihingi ng tulong pero hindi pinansin ni Rob kunwaring wala siya. Si Jemel daw ay ginagamit lang sa harap ng kamera pero sa totoo lang pinapatulog sa extension ng bahay ginagawang utusan. Walang baon daw si Jemel sa paaralan kaya nanghihingi lang sa kaklase. Umano'y ginagawang love team content ang mga K-Boys at Kalingap Angels, scripted daw lahat para lang sa views. Reaksyon at pagtutol ni Jubilito TV. Kung totoo ang mga akusasyon, bakit hindi ito inilahad noon sa sariling channel ng ex-sponsor? Pinuna ang kawalan ng ebidensya, pawang kwento lang, hearsay. Binanggit na ang team ni Kuya Val at Kalingap Rob ay SC registered at legit na organisasyon. Tungkol kay Jemel. Ayon kay Jubilito, nakatira sa main house si Jemel, hindi sa extension. Tumutulong lang daw sa gawaing bahay bilang pagpapakita ng utang na loob. Ang disiplina o pag-uutos ay bahagi ng pagtuturo ng responsibilidad. Sa issue ng baon, itinuring itong malabong akusasyon dahil si Jemel ay pinag-aaral pa nga sa isang prestihiyosong private school sa DepEd. Sa issue ng love team content, taktika ito ng content creation para mapalakas ang views at engagement. Kung wala namang naapakan at katuwaan lang sa viewers, bakit hindi? 4. Opinyon ni Jubilito ukol sa motibo. Lumalabas daw na ang hindi pagkasunod sa kagustuhan ng ex-sponsor ang naging dahilan ng pagtiwalag at pambabash. Pinayuhan ang nag-comment, maglabas ng ebidensya, huwag puro sumbong. Kung wala kang resibo o katibayan, maari kang mapahiya kung masagot o pasinungalingan ka ng mga taong sangkot. Pangwakas na mensahe, hinimok ni Jubilito TV ang kanyang audience na magkomento at magbigay ng opinyon. Ipinaalala rin niya na ang mga content na ginagawa ni Kalingap Rob at team ay may epekto sa maraming tao. Kung totoo ang mga paratang, dapat itong patunayan. Kung hindi, walang karapatang manira. Binigyang diin na ang paninira sa wala sa lugar ay hindi makakatulong sa advokasya ng pagtulong. Tinapos niya ang video sa kanyang trademark na mensahe. Open quote, peace, God first. God bless po. Babush. Close quote. Ang kabuuang tong video ay defensive at protektibo sa grupo ni Kalingap Rob. Matingkad ang panawagan para sa ebidensya sa bawat akusasyon. Sa kabila ng seryosong issue, pinilit ni Jubilito na ipaliwanag ang mga paratang mula sa posisyon ng tagaloob bilang bahagi ng Kalingap community. Kung gusto mong ipaikli pangkalahatang tema, isang reaction video ni Jubilito TV Official na tumugon sa mga akusasyong ipinadala umano ng isang ex-sponsor kay Makagago laban kay Kalingap Rob. Kabilang ang mga alegasyon ng fake charity, pananamantala at scripted na content. Nilinaw ni Jubilito na ito ay bahagi ng seryeng reaksyon at pagbibigay ng opinion. Mga pangunahing punto at akusasyon. 1. Pinagmulan ng issue. May nag-message kay Makagago umano na dating sponsor ng Kalingap na minsan daw ay tumira pa sa bahay ni Kalingap Rob. Ipinahayag ng nagpadala ng mensahe ang umano'y mga nakita niyang off-cam behavior ni Rob. Mga akusasyon ng ex-sponsor. Fake charity vloggers daw ang grupo dahil tumutulong lang umano kapag may camera. May pagkataon daw na may kumatok na nangangailangan ngunit hindi pinansin at nagkunwaring wala sa bahay si Rob. Si Jemel, batang tinutulungan, ay pinapalabas lang daw na mahal sa harap ng camera. Tinutulugan daw si Jemel sa extension ng bahay, hindi sa loob ng mismong bahay. Ginagamit si Jemel bilang tagadala ng pagkain kahit may matandang helper. Napagmumura umano si Jemel kapag nagkamali o naglaro ng pasaway. Hindi raw binibigyan ng baon sa eskwela, kaya nanghihingi raw si Jemel sa mga kaklase.
Lahat ng mga tinutulungan na babae ay para lang daw sa benefit ng grupo at hindi dahil sa tunay na charity. Ang content daw ay scripted at may intensyon na gawing love team ang mga K-boys sa mga babae para sa views. Mga paliwanag at rebuttal ni Jubilito TV. Patunay at katibayan. Walang ipinakitang ebidensya o resibo ang ex-sponsor para patunayan ang mga paratang. Tinawag ni Jubilito ang karamihan sa mga alegasyon bilang hearsay o tsismis lang, lalo na yung mga naikwento lang sa akin. 2. Legal at dokumentadong katotohanan. Ang Lingap sa Mahirap Foundation ay cease-registered at nagbabayad ng buwis. Hindi daw makatarungan sabihing fake charity kung legal ang operasyon nila. Tungkol kay Jamil. Si Jamil ay grateful, ayon sa sariling pahayag nito sa ibang interview. Ang mga simpleng gawaing bahay ay bahagi ng pagtuturo ng responsibilidad, hindi pananamantala. Hindi daw totoo na hindi siya binibigyan ng baon, lalo't nasa prestiyosong private school si Jamil. Tungkol sa love team at content creation, ayon kay Jubilito, ang paggamit ng love team ay bahagi ng content strategy, hindi panloloko. Ito rin daw ay tugon sa request ng mga viewers at hindi naman nakakasama sa mga personalidad. Opinyon ni Jubilito. Naniniwala siyang ang ex-sponsor ay naging bitter lamang dahil hindi nasunod ang kanyang kagustuhan sa loob ng Kalingap team. Kaya ito ay tumalikod at naging basher dahil sa hindi natugunan ang kapritsyo. Pangwakas na pahayag. Hinihikayat ni Jubilito ang mga manonood na maging mapanuri at humingi ng ebidensya sa bawat akusasyon. Ayon sa kanya, mas mainam na tumulong ng taos puso at huwag pakialaman ng sistema ng charity kung hindi ito sang-ayon sa panlasa ng sponsor. Peace and God first ang panapos na mensahe ng host, kasor na umano'y tumira sa bahay ni Kalingap Rob at nakasaksi ng mga nangyayari off-cam. 2. Mga akusasyon ng ex-sponsor ayon kay Makagago. Sinabing fake charity vlogger si Kalingap Rob. Tulong daw ay pang-camera lang, pag off-cam, hindi totoo ang pagtulong. Isang beses daw may kumakatok na humihingi ng tulong, pero hindi pinansin ni Rob kunwaring wala siya. Si Jamil daw ay ginagamit lang sa harap ng kamera, pero sa totoo lang pinapatulog sa extension ng bahay ginagawang utusan. Walang baon daw si Jamil sa paaralan, kaya nanghihingi lang sa kaklase. Umano'y ginagawang love team content ang mga K-boys at Kalingap Angels, scripted daw lahat para lang sa views. Reaksyon at pagtutol ni Jubilito TV. Kung totoo ang mga akusasyon, bakit hindi ito inilahad noon sa sariling channel ng ex-sponsor? Pinuna ang kawalan ng ebidensya, pawang kwento lang, hearsay. Binanggit na ang team ni Kuya Val at Kalingap Rob ay SC-registered at legit na organisasyon. Tungkol kay Jamil. Ayon kay Jubilito, nakatira sa main house si Jamil, hindi sa extension. Tumutulong lang daw sa gawaing bahay bilang pagpapakita ng utang na loob. Ang disiplina o pag-uutos ay bahagi ng pagtuturo ng responsibilidad. Sa isyu ng baon, itinuring itong malabong akusasyon